Hi to everyone. Eto na naman tayo ulit sa mangyayari dahil kararating ko lang. Nagbe-breakfast ako habang nag-uusap tayo. I will try this. Ewan ko lang kung paano ko ito ma-handle. Uh-huh. So, I was asking God, ano ba ituturo ko sa kanila? Parang ang natanggap ko is, huwag mong turuan, ikwento mo faith life mo. Mas mahirap no? Ikwento mo faith life mo. Haba nun, Lord. Kaya nga chapter yan eh. Oh my gosh. E di, para tayo nagkukwentuhan. Alam mo yun, yung Joyce, paano ba nagsimula faith mo? Ayun, alam mo si Lord, perfect yan eh. So, bago ako tumapak sa mundong to, meron akong mission, di ko alam. At para makuha niya ang attention ko, bata pa lang, hindi ako makakain ng pagkain normal. Ang kinakain ko lang ay kanin at saging. Yung hinog, alam mo kung gaano kahirap kainin yun after a year. Kasi ang sabi ng doktor ko, ang pwede lang kainin yan ay rice, bananas, milk fish, at saka beef. Malang beef, so out na yon. Yung milk fish, paminsan-minsan lang meron nun. So, mura ba bangus? 'Di ba? Hindi naman pwede yung bangus na na tawag diyan, na daing. Kasi nilagyan na yun ng parang marinade. Hindi pwede yun. Bawal sa akin na may patis, maalat. So, yung daing may alat yun eh. Tsaka parang fermented yun. So, anything na fermented, bawal. Bawal bagoong, lahat bawal, kanin at saging lang. Ang sabi ng nanay kong, safe ako. Kasi pagka kumain ako ng anything na hindi kanin at saging, horror sa aming dalawa, lumalaki yung eczema ko. At yung eczema ko, hindi 1 inch Hindi. Malaki siya ng, I think more than, hindi naman 1 foot. Parang 8 inches, max. Laki ng 8 inches pag bata ka. So, maaga nag-start ako sa dusa. So, dahil wala silang mahanap na solusyon, at meron akong katikistang, yung mga katikista kasi volunteer eh. Mga nagtuturo ng religion. Religion pa yung term nila noon. Hindi formation, hindi. Very basic. Religion teacher, volunteer. So, ang ikukwento sa'yo, si Abraham. Hindi ko mapaliwanag sa dami ng subject ko. Pagka religion subject, ang topic, nape-perfect ko yung test. Yung tipong, pag pinakinggan ko, pasok lahat. Alam mo yun? Parang, hindi ko mapaliwanag yun eh. Parang, I was made different. Na-realize ko na lang yan, matanda na ako. Na kaya pala ako attracted sa religion. Hindi dahil sa desperate ako for healing. Kundi, before I came here, I was with a mission and I don't know kung ano yung pinagsamahin namin ni Lord before I was born. So, nagsimula sa, Lord, tulungan mo ko. Bakit yung ibang bata walang eksema, nakakakain? Hindi lang yun eh. Yung 5 kami magkakapatid, lahat sila nakakakain ng pagkain na normal. Tapos nandun ako sa sala habang sila nasa dining place. Nagkakainan sila lahat, munggo, daing, pritong isda. Bawal ako sa galunggong, kaya favorite ko yun. Lahat ng bawal sa akin, yung super bawal na bawal, katulad ng hipon at crabs, yun naman ang aking mga greatest desire. Kasi bawal eh. Diba? Bakit ba yung iba hindi makapag-antay bago mapakasal? Kasi bawal ang fornication. So attractive. Attractive ang fornication, di ba? Pinagbawal.
Okay, wag pupunta tayo diyan, pero dahan-dahanin nga natin. Sabi nga ni God, wag mong turuan, kwentuhan mo. Okay, so, yon. Dahil hindi nag-i-improve yung eczema ko, naisip ko, dahil nung time na yon, I was born 1960. So, at 67, grade 1 ako, nakita ko maraming babae, matatanda, mga religious, laging nasa simbahan naglunubina. Nalaman ko na, siyempre tatanong ka, bata ka, ba't lagi silang nasa simbahan? Kasi meron silang hinihingi sa Diyos. Oh, so, pagka gusto mo palang humingi, punta ka lang ng simbahan. Diba? Ay, sandali, araw-arawin ko. Diba? Araw-araw. Araw-araw talaga. Tapos, tapos ito yung miracle. I don't know, I think it took them siguro 3 years, kasi 10 years old, gumaling ako eh. Nakahanap sila ng dermatologist na nung binigay sa akin yung gamot. Ano pa nga yun eh? Ano ba yung pangalan ng Kinacort? Nung nilapat sa skin ko, biglang kinabukasan, nagulat yung nanay ko. My gosh. Talaga nawawala. Pero ang nasa utak ko, hindi Kinacort ang gumaling, ang nagpagaling dito. I made a deal with God. Sabi ko sa kanya, pagalingin mo ako. At pagdating ko ng 25, magmamadre ako. Hindi ko alam. Ito palang si Lord, pag sinabihan mo, recorded. Kaya mag-iingat ka kung ano sinasabi mo. Sabi nga ng tatay ko, you be very careful what you wish for. Sa Chinese yun. Because you might have it. Kay God, hindi ganyan. Anong be very careful, very careful. Talagang mangyayari pag dinesire mo, yung talagang desidido ka na, Lord, gusto kong mag-asawa. Please provide the right partner for me. Kung meron kang mission, wala kang ganun desire. Kaya nga, si God na yung pinaka-perfect na lover. Ibibigay niya sa'yo yung desire mo lang. So, maliwanag, yung desire mo, may mystery din yun. Yung bakit mo dinidesire yan? Kasi hindi mo alam kung ano past life mo sa kanya. Diba? So, yun. So, gumaling ako grade 3. Nangako ako sa kanya na at 25, mamadre ako. So, ano yun? Kahit high school, kahit meron akong crush, ang nasa utak ko, hanggang crush ka lang. Dahil ako'y kasal na kay God. Not kasal, kundi have a commitment. Pagdating ng college, lahat sila, parang may mga boyfriend na. Kaya nga late bloomer ako eh. Or, maybe, matagal na akong bloom. Ibig sabihin, hindi ko yung need, kasi I was made differently. Gawin na lang natin ganon. So, college, tropa na, di ba? Parang may confidence na yung mga ano na, Hoy, Joyce, parang syota. Overqualified kasi tropa yun eh. So, kinakailangan ang sagot mo, alam mo yun, style nila. Yung, hindi mo maintindihan kung bakla ba yun or basta tropang language. Sabi ko, hindi ako pwedeng magka-boyfriend or mag-asawa. Overqualified ako eh. Anong overqualified? Overqualified, di ba? Pag sobrang taas nung posisyon, yung sobrang taas nung arrive mo, yan, papatulan ba ng prinsesa yung driver nila? Ba hindi. Hintayin niya yung prince niya. Well, ako, overqualified. Ako pwede pang tao kasi pang Diyos ako. Tatawanan sila. Diba? Sa akin, shoot na yon. Gets nyo, di ba? Overqualified si Joy. Sobra kasing studios, ako para akong ideal child, parang tipong, pag natapos ako, papayaman ako, tutulungan ko pamilya ko. Pagkatapos, bibigyan ko sila ng business. Parang iniisip ko lahat, lagi security ng pamilya ko. Because I saw them suffered poverty. Ang nakakatawa sa akin, hindi ko alam na poor kami. Arinig ka na ng ganon. Kasi, nung bata ako, yung mga tita ko, parang mga yaya namin eh. Yung, assignment mo, nagawa mo na? Poor ba yung ganon? Yung parang may yaya. So, kumain na kayo.
Pray muna ha. Tapos, kaya yung nanay ko, medyo magaang ang buhay no, nung mga bata pa kami. Kasi, andun yung dalawang tita ko from Mindanao. Nag-aaral sila sa UE. So, ang tatay ko nagtatrabaho sa hotel. I think, Intercon or Hilton. Basta, nasa hotel siya. So, sa tip pa lang, ang laki na ng pera. So, eto na yung horror. Nung akala, kasi lagi ako nasa simbahan, I was praying, Lord, gumaling na ako sa eczema ko. What I want is, gusto kong maging valedictorian ako para maging scholar ako. Tapos pag naging scholar ako, libre ako ng tuition. Mapipili ko yung gusto kong school at saka babaw no? Pero sa akin lalim nun. Dahil inaraw-araw ko sigat nun. Araw-araw nasa simbahan ako, di ko naman naiintindihan yung misa. Pero I was reverent, like, you are my God and you love me and you will give me what I want. Kasi pinagaling mo nga yung exam ko. Ito pa kayang valedictorian lang. Sabi na ng teacher ko, Joyce, nasa top 5 ka na. Pag iningatan mo to, pwede ka maging valedictorian. So sabi ko, paano ko? Kasi may mga competition ng mga advisors, di ba? Para maging valedictorian ka, kinakailangan napakataas ng extracurricular mo kasi malaki percentage nun. Kaya introvert ako pero kinagat ko yung declamation. Para sa grade 4, ang declamation ng English, tapos ang haba-haba, sasauluhin mo yon, ginawa ni Joyce yun. So, bata pa lang, ginagawa ko yung mga bagay na against my nature. Introvert ako Tapos yung para mag-perform ka, dapat extrovert ang personality mo. So imagine niyo yung nervous ko pag tinawag yung pangalan kong Joyce Humaya. Oh my God! Sana kainin ako ng lupa. Okay, intro pa lang yan guys kasi mag-aalmusal muna ako rito.